magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa Action Rescue ngayong gabi. Kandila daw po. Naiwan nung borders nila dyan sa taas. Kasi bakit kwarto-kwarto kasi yan, sari-saring naninirahan ang dami. Yung mga tinatawag natin na informal settler, talagang fire-prone itong mga to since yung mga bahay-bahay nga nila is made up of light materials. And jurisdiction talaga namin, Manila. Pero kung kinakailangan tumakbo kami sa ibang lugar, tatakbo kami. Umabot sa Task Force Alpha. Pagkatanggap natin ng alarma, di naman natin antayin na lalaki pa. Pagdating ng alarma, takbo agad kami. Mahigit 1,000 ng insidente ng sunog ang nangyari sa Metro Manila simula nitong Enero. Ang pinakahuli ay naganap sa Agham Road sa Quezon City. Tunghayan ng pagresponde ng mga bumbero sa insidente tumupok sa may 60 kabahayan. When I am called to duty, God, whenever flames my rage, give me strength to save some life, whatever be its age. Help me embrace a little child before it's too late, or save an older person from the horror of the fate. At around 1:43, April 20, 2012, nagkaroon ng sunog dito sa number 131, Agham Road, Bagong Pag-asa, Quezon City. Nagsimula ito, unang alarma is 1:45 at nag-Task Force Alpha ito at around 2 p.m. Sige, pasok! Kandila daw po. Naiwan nung borders nila dyan sa taas. Kasi bakit kwarto-kwarto kasi yan, sari-saring naninirahan ang dami. Ate na, paano yan? Ano nangyari dyan? Nasunog. Gumagawa ako dyan. Tapos nakita ng mga kasama ko rito na nagliliyab sa baba. Hindi kayo yon, yung nakasya doon? Hindi. Inuupahan yun? Paupahan ko lang. Nasaan na yung nangungupahan? Hindi ko na makita eh. So makikita po natin sa lugar na pinagyarihan ng sunog na napakarami ng mga nakakalat na mga kawayan at iba pang mga bagay na madaling masunog na nakadagdag sa mabilis na pagkalat ng apoy sa iba't ibang lugar malapit sa pinakang point of origin. So pag ganyan mga Task Force Alpha, marami na tayong mga, sabi nga nating fire trucks na galing sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Mas maraming equipment, sabi nga natin, mas maraming magtutulong-tulong, mas mapapabilis natin yung pag-apula sa sunog. Tapos biglang may sinagsabi na bigla na lang, parang 5 minuto lang. Biglang kumisok yung kuryente ko rawan. Yung pag-snap, 5 minutes lang, upos na yan, kinaya na lang yan. Sabi nga natin, nagkakaroon ng problema sa pag-apula ng sunog na to dahil unang-una, yung mga establishmento ay gawa sa light materials at isa pa, sa ganitong mga sitwasyon na lugar na tinitigilan ng ating mga informal settlers, ang problema natin dito, wala silang sinusunod na building code or fire code of the Philippines. Dapat ang mga establishmento ay may mga firewall sa pagitan o tinatawag natin, ito ay isang bagay upang hindi kaagad kumalat ang apoy sa katabing mga building or establishments.
Kasi ang kagaling nagiging problema sa kanyang mga lugar na informal settlers, yung ating operation ay nalilimita sa isang particular na area lamang. Halimbawa, kagaya dito sa Agham Road, ang ating mga bumbero ay napilitang lumaban doon sa sunog sa harapan lamang ng mga susunog na establishmento kasi wala naman yung mga daan eh. So may mga iskinita lang sila, kaya lang, kumbaga ang sunog ay dikit-dikit, tuloy-tuloy ang paglaki. Kasi po nagkaroon ng sunog, sabi nga natin, yung buong insidente o yung fire ground, eh dapat na nagtatrabaho dyan yung mga Bureau of Fire Protection personnel na lang. Gayon din yung mga sinasabi natin iba't ibang volunteer fire brigade. Pag tayo isang ordinaryong mamamayan, dapat lumayo tayo doon sa fire scene. Kasi yung nga mga bumbero na meron na silang mga fire protective gears, eh na-aksidente pa o may nangyayari pang mga sakuna. Eh di mahamas po yung ating mga kababayan na yung iba nakayapak pa. Ang sunog ay nakapekto sa mahigit na 60 pamilya at 60 bahay at ito ay naka-apekto ng 150 families. Ang fire out ay dineklara at around 5:52 noong araw din yun. Natulog na lang, wala na kaming maisuot. Nasaan po yung bahay niyo po? Yan o. Ito po sa kasalukuyan, naghihirap kami dahil ang dami namin na apo, nasunog ang bahay namin sa ngayon. Nandito kami sa gilid ng kalsada. Kung maaari naman, humihingi lang ako ng tulong sa gobyerno. Miski yun man lang mapatayo namin uli yung aming, miski yero na lang, mapakabit sa bahay namin. Okay lang, naka-ano kami sa DSWD. Yung pagsuporta nila dito sa pagkain, okay lang. Tapos, hindi kami pinapabayaan dito. Makalipas ang halos isang linggo sa kalsada pansamantalang naninirahan ng mga nasunugan. At bilang tulong sa mga pamilya, nagsagawa po ng relief operation ang rescue. Malaking bagay na rin po yun na nabibigyan kami ng tulong na ganyan. Maraming salamat po sa lahat na nabigyan kami ng biyaya. Makaanuan pang araw-araw sa pagkain na lang, di ba? Mas importante pagkain. Ang jurisdiction talaga namin, Manila. Pero kung kinakailangan tumakbo kami sa ibang lugar, tatakbo kami. Umabot sa Task Force Alpha. Pagkatanggap natin ng alarma, di naman natin antayin na lalaki pa. Pagdating ng alarma, takbo agad kami.